So guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So ako po ulit, si Kuya Jasmoto. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. So pasensya na kayo guys dahil medyo naging busy tayo ng mga nakaraang araw. So ngayon guys, itong ating video tutorial is about sa dragging ng ating Wave 110 Alpha CX. So kung akala nyo na yung mga ano lang automatic ang nagkakameron ng dragging, so syempre ito rin yung ating mga cab models gaya ng Wave 110, Wave 100, XRM 110. So nagkakameron din siya ng dragging. So guys, bago tayo magsimula, magpatuloy sa ating video, at kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa pag-upload ko ng mga video kagaya nito. So guys, syempre ang ating unang gagawin, para mabuksan natin yung ating right side. So nasa right side yung problema nito. Ito pong ating Wave 110 Alpha CX na ginagawa is nakapagpalit na siya ng lining. So yan po, may dala na siyang lining, nagpunto siya sa akin, pero yung problema po talaga niya is iba. So nandun pa rin yung medyo delay yung takbo niya, medyo hirap siyang humatak. So para siya mabuksan yung ating right side, tanggalin nyo muna yung mga sagabal, syempre yung kicker, tambutso, tsaka yung kanyang tapakan. So sa part na yan guys, napakadali lang naman yan. So kailangan nyo nang tanggalin yung ating kicker, tambutso, gamit po yung ating 10mm, 12mm, 19mm, tapos yung pong adjustment po ng clutch, kakalasin natin. Yun po yung 14mm na nasa cover. So yun naman guys is napakadali lang kalasin, So atin nang ipapass forward para nandun agad tayo sa ating main na naging problema. So guys, habang tayo nakapass forward, so nais ko rin pong mag-shoutout. So i-promote na rin yung YouTube channel ng aming presidente ng aming grupo na PTRA. So, PTRA, Philippine TMX Rider Association. So, kung gusto niyo po mga sumali, meron kayong mga TMX, Supremo, 155, 125. So, pwede po kayo sa amin. Basta meron kayong valid license and complete papers na document ng motor. So, shout out and pakisupport po ng kanyang YouTube channel. So, Motoken. So, kay Press Aldwin X Conde. So, shout out. And then, isa pa rin shout out sa isa ko pa rin kagrupo, sa Vice President ng aming grupo. Meron siyang Facebook page. Paki-like and follow po. Galawang Brian by Sir Brian Derequito. And isa pa rin pong shout out sa isa pa ring vlogger. So, supportahan nyo rin guys. Paki-subscribe din yung kanyang YouTube channel. So, Mr. Speedy Vlog by Justin Lucas. So, meron din siyang FB page. So, Mr. Speedy. So, sana po i-supportahan nyo guys. So, nandyan po yung mga vlog po ng aming charity nung ating PTRA na grupo. So, makikita nyo po dyan yung mga natutulungan namin na beneficiary sa iba't ibang lugar. So, kasama namin din dyan na iba't ibang grupo. So, shout out sa lahat po ng chapter ng aming PTRA group. So, sa Muntinlupa, Laguna North, Laguna South, Batangas, Cavite, Isabela, Ilocos Sur, at Bicol. So, Pangasinan, shoutout din. So, panoorin nyo lang guys yung ating pagkakalas. So, dahil pinas forward ko na para mas mabilis. Dahil ito naman is napaka-basic lang. Para tayo nandun agad sa ating main problem. So guys, yun kinakalas na natin yung ating tambutso. So meron siyang 19mm, tapos 12mm sa puno, tapos 12mm sa likodan. And then after nyo makalas, syempre yung ating tambutso, papatuloy natin yung langis, syempre. Para pagbukas natin ng right side, konti na lang yung tutulo sa kanya, hindi siya magdadamosak.
And then, gagamit lang po tayo ng 8mm na T-wrench para makalas po natin yung cover ng ating right side. So, yung ating clutch side. Yan po yung ating right side crankcase cover. So, yun yung ating adjustan ng clutch. So, kailangan nyo siyang tanggalin para mas madali siyang kalasin. So, pag nakalas nyo lahat guys, yung tornilyo ng ating right side cover. So, yun na napakadali lang kalasin ng cover natin. So, pitik-pitik lang. So, no need na po nating pokpokin. So, konting pokpok kung hindi kaya. Yan, bahagyang-bahagya lang. So, doon lang siya nagkakatalo doon sa ating sa may kicker. So, medyo maganit doon sa part na yon. Ayan guys, yung ating right side. So, naging main problem po nito, talaga naging problema ng dragging ng ating Wave 110 is yung kanyang primary clutch. So, meron na siyang hukay. At upod na rin yung kanyang clutch weight. So, para makalas nyo po yan, yung ating primary clutch, gawit po tayo ng 8mm na T-wrench. Tanggalin nyo po yung cover ng ating oil pump rotor. So, yun po yung nagsasala ng dumi ng ating oil pump. And then, kakalasin nyo rin yung ating oil separator plate. Kung nakakita nyo yung ating oil separator plate, yan po yun yung parang plangga ng bakal sa ilalim ng ating secondary clutch or yung ating clutch housing. One way yan. So, meron siyang 10mm na tornilyo dun sa ating oil separator plate. Yun po yung bakal na nasa ilalim ng ating clutch housing. And then, kalasin nyo yung bearing. So, yun po yung bearing ng ating clutch plate. So, dyan po nakatuon yung ating clutch lifter plate. So, yun po yung nagtutulak para maghiwa-hiwala yung ating clutch lining at yung ating clutch plate. Yan. So, after nyo makalas ng bearing, isusunod natin yung ating oil separator plate. So, gagamit lang tayo ng 10mm na T-wrench or socket. Kung meron kayong mga socket na maganda. Tapos, isunod nyo lang yung lock nut ng ating primary clutch at ng clutch housing. Tapos, sungkitin nyo yung lock. So, meron siyang parang ano siya, yung washer niya is nakalock siya dun sa ating lock nut. So, meron niyang hukay. So, kailangan paghihigpitan nyo yan. Nakatapat yung isang ngipin ng ating washer, ng ating lock washer. So, kailangan nyo muna yang ibuka lahat bago nyo siya maluwagan yung ating lock nut. So, i-focus natin para mas makita nyo ng ayos. Yan, yung ngipin o yung pinaka niya, tangkay ng ating washer. Kailangan nyo lang siyang iangat. Dahil hindi nyo maluluwagan yung ating lock nut pag nakakapit pa yan. So, for safety rin yan para hindi siya basta-basta kumalas. So, gagamit lang po tayo ng castle wrench or lock nut wrench para makalas natin yung ating lock nut. So, yun po yung ating primary clutch or one-way clutch kung tawagin. So, dahil isa lang po ang ikot ng ating primary clutch. So, sa isang ikot, hindi sumasama yung lining. Tapos, may part siya na sumasama.
Papakita ko rin sa inyo guys kung ano yung ano niyan talaga. Yung itsura na ano na siya, hukay na hukay na. Tapos manipis na yung kanyang clutch weight or yung kanyang lining. So guys, pinas-forward ko na ulit para mas mabilis yung ating video. So yun yung ating washer, tsaka yung ano niya, lock washer. Tapos gagamit lang kayo ng castle wrench. Tapos yung ating oil separator, meron siyang 10mm sa ilalim. So hindi nyo kasi makakalas yung ating primary clutch pag hindi nyo sabay siya kakalasin. So kailangan magkasabay ang dalawang yan. So guys, ito na yung naging cancer o yung kumbaga talaga yung nagiging sanhin ng kanyang dragging. So yun yung kanyang primary clutch. Primary clutch AC. So kita nyo naman guys, may hukay na. So malalim na yung hukay. So which is, pag matagal na yung ating motor na cab model, gaya ng mga Wave 100, XRM 110, so yun yung kalimitan na nagiging problema. Tapos yung kanyang clutch weight is upod na. So halos umabot na dun sa bakal. So pag upod na yan, nalaki na yung clearance ng buka niya. So nagkakatama na yung ating primary clutch AC. So yung pinaka-bell niya. So yung parang clutch hub. So yung ating ipapalit na primary clutch AC, so nabili ng customer natin sa halagang 1,800. So, replacement lang dahil wala kaming stock. So, yan. Kita nyo naman, bagong-bago. Makinis na makinis. Walang katama-tama. So, buo na siya pag nabibili. So, sa halagang 1,850. Replacement, wala din naman pinagkaiba eh. So, yun yung kanyang comparison. So, halos parehas lang. Same na same. Yun yung kanyang primary clutch AC. So yung pag nakakambyo tayo, tumutukod dyan yung ating clutch lifter. So pinipigilan niya yung ikot nung ating primary clutch para mag-neutral. So pag dininan niya yung kambyo, nag-neutral yung ating motor. Dahil ito po ay semi-automatic, so meron din siyang clutch. So sa pagkakabit po niyan guys, syempre kailangan lalangisan muna natin. Tapos guys, sabay niyong ikakabit yan. Yung ating clutch housing at yung ating primary clutch. So kailangan magkakatapat yung ngipin. So halos same na same lang yung ating clutch weight na bago at luma. So mas mahaba lang po ng konti yung lining ng ating clutch weight, yung replacement. So guys, sa ating pagkakabit, so kailangan magkasabay siya. So kasama rin yung kanyang oil separator. So kailangan nyo siyang ilagay dun sa ilalim. So, tatlo yan, magkakakabit yung tatlong yan. Tapos yan yung ating washer, so huwag nyo kakalimutan. And then meron din siyang washer sa likod ng ating clutch housing. So huwag nyo kakalimutan na yung ating washer. So kailangan magkakatapat pag ikakabit nyo. So sabay-sabay po yan. Hindi mo papasok yung ating primary clutch pag hindi kasabay yung ating clutch housing at yung ating oil separator plate. So ganyan po yung ating pagkakabit. So kailangan nyo lang siyang itapat do sa shafting ng ating crankshaft at ng ating main shaft. Tapos iikot-ikutin nyo lang po siya para pumasok siya ng ayos. Pwede pong yung ikot niya is pabalik-balik or one way. So kaya natin kailangan siyang iikot
para tumama yung ngipin ng ating main shaft doon sa ating clutch housing. So yun po yung washer. So nasa ilalim po siya ng ating clutch pressure plate, ng ating clutch pressure. So yung washer niya yan is napaka-importante. So huwag nyo kakalimutan na ilagay or ma-disalign. Lagi nyo siyang i-check kung mahuhulog or hindi. So yun yung mahalaga dyan. Kasi minsan, pag nagkakabit tayo niyan, yung washer is nahuhulog sa baba. So kailangan ingatan yung mahulog. So kailangan na ipasok nyo ng ayos yun sa butas, yung ating clutch housing, na hindi nahuhulog yung washer. So kailangan nyo lang ikot-ikutin yung ating primary clutch. Tapos yung gear niya sa likod, kailangan magkatapat na magkatapat. So ikot-ikutin nyo lang yan, lalapat po siya ng ayos. So ganyan lang po yan kasimple. Hindi nyo na po kailangan pukpukin yung ating clutch housing or yung ating primary clutch. Ikot-ikutin nyo lang guys. Yan, gaya ng ginagawa ko guys. Ikot-ikot lang. At lalapat na po yan ng kusa. Tandaan nyo lang yung sa likod ng ating clutch housing, yung gear niya, at yung gear ng ating primary clutch. So, kailangan magkatapat na magkatapat po yan. Meron po siyang timing. Makikita niyo po yung ating main shaft na yung pinagsusuotan ng ating clutch housing. So, lapat na lapat po yung dulo. So, ibig sabihin, sagad na po yung pagkakapasok niya. So, pwede natin siyang takloban or lagyan ng nut at saka ng kanyang washer. So guys, syempre bago nyo siya higpitan or ilagay na yung ating clutch weight, so syempre langsan nyo muna yung ating primary clutch. So kahit na mapaandar na agad siya, basa na agad yung ating surface ng ating primary clutch, pati yung gear sa likod. Dahil ito ay bago, tuyo pa siya, wala pa siyang langis. So kailangan langisan nyo muna. So yun guys, dahil sagad na yung pasok ng ating clutch housing, nalagyan natin ng langis. So yun yung washer ng ating clutch housing. Tapos yun yung ating clutch weight ng primary clutch. So pwede nyo na rin siyang ipasok or ilapat. So mas maganda kasing ikabit yan na hindi nyo muna ilalagay yung clutch weight para mas madali siyang ipasok. So yung sa ating clutch housing, mas maliit yung sukat ng kanyang nut, ng ating lock nut. So mas malaki yung nasa primary clutch. Tapos yung parang hukay dun sa ating clutch weight, yung pong kanyang lock washer is dun nakatapat yung tunggil. So meron siyang parang kontil na maliit. Kailangan nyo po siyang itapat dun sa hukay. So yung kanyang dalawang oil separator, meron siyang dalawang 10mm. So wag nyo pong kakalimutan na lagyan ng tornilyo dahil kakalampag yan pag umikot. So maaaring mabasag po yung ating clutch housing or bumara or mag-stack up. So wag nyo pong kakalimutan yan, yung 10mm dalawa sa ating oil separator plate. So tamang higpit lang, meron lang siyang 10 Nm na higpit. Tapos pwede nyo lang higpitan yung ating lock nut ng ating clutch housing or yung ating secondary clutch. So guys, ito na yung washer, lock washer. Meron siyang tunggil sa likod. So kailangan nakatapat siya doon sa hukay. Tapos yung kanyang washer, spline washer, meron siyang nakalagay na sa harap na outside. So yan po yung nakaharap sa labas or nakaharap sa cover ng ating crankcase. And then yung kanyang lock nut is mas malaki kaysa dun sa ating clutch housing. So kailangan paghihigpitan nyo yan. Yung isang hukay ng ating lock nut, merong tatapat dun sa lock washer. So para pag nahigpitan natin, ibabaon ulit natin yung lock
dun sa hukay ng ating lock nut. So siguraduhin natin na mahigpit yung ating mga lock nut sa housing at sa primary clutch. Kasi minsan na ano yan, naluwag, natatanggal sa vibrate. So yun yung kanyang lock washer. So kailangan lang nakatapat dun sa hukay. Tapos ibabalik nyo lang ulit yung mga ngipin or yung tangkay ng ating lock washer. Gamit lang po tayo ng flat screw. Yan. So napakasimple lang guys. Tapos yung ating bearing, syempre yung bearing ng ating clutch plate, huwag niyong kakalimutan. Tapos yan yung ating gear shift arm. So siya po yung nakakabit dun sa ating gear shift spindle, meron po siyang timing. So yung marking ng ating gear shift arm is kailangan nakatapat sa guhit ng ating gear shift spindle sa dulo. So dyan po nakatapat yung ating clutch lifter plate o yung ating clutch lifter. So yung nagtutulak sa kanya pag tayo ay nagkakambyo. So kaya po siya nagka-clutch, gawa po niyan. So pagkambyo natin, tumutuon po yan dun sa ating clutch pressure plate. So yun po yung ating clutch lifter AC. Nakakabit na po yan dun sa ating crankcase. So kailangan lang is nakatapat dun sa hukay yung pinakapaa niya para po makapag-gear shift tayo ng maayos. So take note nyo yan guys. Huwag nyo kakalimutan yung mga marking, yung mga timing. Para once na gusto nyo mag-DIY, meron kayong paggagayahan. So lagyan nyo ng grasa yung sa pasukan ng ating clutch lifter, pati yung uso niya. So yun yung ating clutch lifter. Diyan po nakatapat yung kanyang tatlong may bulitas na pa-triangle. So yun po yung nakakabit dun sa ating crankcase cover. So guys, yung purpose po ng ating paglalagay ng grasa is para hindi gumalaw yung or malaglag yung ating clutch lifter. So yun yung triangle na may bulitas. So kailangan nakatapat po yung kanyang paa dun sa hukay ng ating crankcase cover. So ipapakita ko rin sa inyo guys kung paano mag-timing ng ating cambio. So pag-adjust ng clutch. So meron po siyang tamang proseso. Tapos yung mga dowel pin, huwag niyo pong kakalimutan yung dowel pin. Dalawa po ang ating dowel pin. Yan. And then yan, isa pa, huwag niyo kakalimutan, yung cover po ng ating oil pump rotor. So yung parang triangle, yan. Meron din po siyang gasket. Tapos tatlong 8mm lang yung kanyang tornilyo. So bahagyang higpit lang. So pag napasobra tayo ng higpit dyan, dahil napakalit ang tornilyo niyan, pwede po yung maputol. So gamit lang po tayo ng white tools para mahigpitan natin, para makontrol natin yung pinaka-surface ng kanyang tornilyuhan. So yan guys, once na nakikita nyo na yung takip ng ating oil pump rotor or ng ating clutch weight, so pwede nyo nang ikabit yung ating cover. So yan guys, no need nyo nang pukpukin. So galaw-galawin nyo lang po yung ating kicker, yung shafting ng kicker natin,
So, papasok na po yan ng kusa. Yan. Yun naman guys, napakadali lang. Lalapat na po siya ng kusa. So, kailangan nyo lang itama yung ating shafting ng kicker para pumasok siya ng ayos. And then, pwede nyo nang lagyan ng tornilyo yung ating crankcase cover. So, 8mm lang po yung ating tornilyo. So, gagamit lang po tayo ng 8mm na T-wrench. So, sa ating Wave 110 Alpha, meron po siya doon parang guide sa ating mga harness. So, yun po yung ating unahin para hindi nyo makakalimutan. So, meron po siya doon guide. And the rest, magkakapares lang po ang tornilyo niyan guys sa cover. Magkakasing haba lang. So, ipapass forward ulit natin dahil napakadali lang naman kabit ng mga cover tornilyo. So, kailangan lang ipasok nyo muna siya ng isa-isa. So, yung kanyang ulo ng tornilyo, kailangan magkakasing haba po yan. Pantay-pantay bago nyo siya higpitan. Tapos, yung paghihigpit natin syempre is criss-cross pattern para maganda po ang lapat ng ating crankcase cover. So, lagi nyo po yung tatandaan, pag maghihigpit tayo ng crankcase cover, kailangan po tayo is criss-cross pattern. Huwag po tayong magwa one way lang or one-sided. Dahil hindi po maganda yung lapat pag naghigpit tayo ng dire-diretso. So, ayan, kailangan criss-cross pattern. So, take note guys, mga kois. Criss-cross pattern. So guys, once na natakloban nyo na yung ating right side cover, so ito naman yung ating pagka-timing. So kailangan nyo lang guys ikutin yung ating clutch ng clockwise, sagad, tapos counterclockwise, pabalik, and then clockwise ulit. So konting-konti lang. And then, pwede nyo nang higpitan yung ating 14mm sa ating adjustan. So, clockwise agad, bahagyang higpit lang. Huwag niyong pipilitin pag sumagad na. And then, counterclockwise pabalik, sagad din. Tapos, konting-konti lang na pihit pabalik bago niyo higpitan yung nut. So, pag kayo mag-timing ng clutch, kailangan naka-neutral po yung ating gear position. So, doon po tayo mag-a-adjust ng ating clutch. And then, para ma-check nyo kung okay yung ating pagkaka-adjust. So, kailangan nyo lang tuunan yung ating cambio. So, i-cambio nyo ng primera. Idiin nyo lang. Tapos, kailangan yung gulong is mag-pre-wheel. So, pag hindi po siya nag-pre-wheel or hindi siya nag-clutch, so, mali po yung pagkaka-adjust ng ating clutch. So, mali po yung timing niya. So, ganun po mag-check. So, kailangan nyo lang pong idiin yung ating cambio. Tapos, kailangan po yung gulong natin is iikot siya. So, magkakameron po siya ng pre-wheel. So, papakita sa inyo guys yung pag-check. So, inaayos lang po natin yung ating camera. Dahil wala tayong mapaglagyan na na maganda. Yan. Sa may lifter ko na pinatong yung ating tripod. So, naka-neutral. So, i-cambio nyo siya, naka-DN. So, kailangan meron siyang pre-wheel. Yan. So, ibig sabihin, nagana na po yung ating clutch system. So, ganoon lang po kabilis or ganoon lang po magkadali adjust ng ating clutch or mag-check. So, guys, yung ating video is ipapass forward ko na lang. So, yung pagkakabit naman ng ating tambutso is napakadali lang.
at ng ating tapakan. So gaya na nung pagkakalas, ganoon din yung pagkakabit natin, ano. So una yung ikabit is yung tambutso. Kasi kahit nakakabit na yung tambutso, may kakabit nyo pa rin yung ating tapakan. So guys, maraming salamat. So sana meron ako na ibahagi ulit sa inyo na kaalaman tungkol sa dragging ng ating mga cab models. So kung bago ka pa lang sa aking channel guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell. So pa-like and share na rin po ng ating video. So maraming salamat guys dahil umabot tayo ng 2,200 subscribers. So God bless po sa inyong lahat. And ride safe always. Keep safe po sa inyong buong pamilya, sa lahat po ng aking mga subscribers. Maraming salamat guys. And God bless.